Nasa 200 milyong pisong halaga ng mga ilegal na sigarilyo na kumpiska ng Bureau of Internal Revenue sa magkahiwalay na operasyon sa Caloocan at Quezon City. Ayon sa BIR, posibleng umaabot pa hanggang sa Mindanao ang bentahan na naturang mga peking sigarilyo. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. To your right. Gulat at halatang dismayado ang tatlong lalaking ito nang salakayin ng Bureau of Internal Revenue ang isang warehouse sa Quezon City. Ang warehouse naglalaman ng mga iligal na sigarilyo. Dahil peke ang mga kontrabando, hindi bayad ang mga ito ng excise tax. Ang ibang yosi, imported, pero walang BIR stamps. At kung meron man, peke. Isa sa mga naaktuhan sa isinagawang raid, isang Chinese. Hindi siya makausap ng maayos dahil hindi siya marunong magtagalog at limitado ang Ingles. Alright, who is your employer? Who is the owner? I cannot. Sorry. Kasama sa nahuli, ang dalawang Pinoy. Tinanong sila kung sino ang Chinese na nahuli. Siya po yung pinaka-boss namin dito. Kasi siya po yung nag-stay po dito. Nakakita rin ng mga otoridad sa warehouse sa Quezon City ng mga peking plaka ng sasakyan. Nagulat naman ang mga kapitbahay sa nangyaring raid. Wala raw silang kaalamanan na iligal ang bodega. Usually, always naman siya nakasara. Walang lumalabas, walang pumapasok. Talagang literal nakasara lang. Ikinasa rin ang isang raid laban sa iligal na sigarilyo sa Caloocan City. Kaya kung paano natin nalaman na peke ang mga stamps nito, meron tayong gamit na pantukoy kung peke ang stamps. Yung sigarilyo na to, meron siyang mga stamps na makikita natin. At pero kapag tiningnan natin ito, magpupula ang namin. Pula, ibig sabihin yan ay peke itong stamps na ito. Sa dalawang operasyon, umabot sa 1.3 milyong pakete ng yosi ang nasamsama. Tinatayang aabot sa 200 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Ang total naman na nakikita natin na estimated tax liability including penalties ay mahigit kumulang nasa 1 bilyong piso. Target ibenta ang mailigal na yosi sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil sa iligal na sigarilyo, pinapadapa nito ang mga lehitimong cigarette company. Sana ay tigil-tigilan na natin itong pagbebenta ng mga illegal na sigarilyo. Magrehistro tayo sa BIR ng inyong mga produkto kung nagnanais kayong magbenta ng mga sigarilyo at kasama dyan yung mga vape products. Inaalam pa ng mga otoridad ang mastermind ng krimen. Inaalam din ng BIR kung iisa lang ba ang nagpapatakbo sa dalawang sinalakay na warehouse. Posibleng kaharapin ng mga suspect ang kasong tax evasion, possession of excisable articles without payment of excise tax, at violation ng tax stamps. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.